kukulong ni PRRD, tatagtarin ng kaso. Eto. Nagsumite si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng tugon sa counter-affidavit ng mga inireklamo niya kaugnay sa pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Nagugat yan sa mga reklamong malicious mischief at violation of domicile laban kina nooy DILG Secretary Benhur Abalos at ilang PNP official na inihain ni Duterte bilang administrator ng Kingdom of Jesus Christ. Sa tugon na dinala ng mga abogado ng KOJC sa Department of Justice, iginiit ni Duterte na hindi saklaw ng batas ang magpasok ng pulisya sa KOJC compound. Yan, tinan mo to ha. Hindi saklaw ng pulis ang pagsakop sa KOJC compound. Alam nyo naman yan eh. Dahil sa kanilang pagkadesperado na mahuli si Pastor Kibuloy, anong ginawa nila? Hinostage nila yung mga members ng KOJC para lumabas si Pastor Kibuloy. Okay? Pero hindi pa rin sa kanila sumuko sa ISAF. Sa madaling salita, bawal po yun. Yung pagpasok ng libo-libong pulis, hindi lang pagpasok, pagpapanatili sa loob ng KOJC. Marami pong nalabag na batas dyan. Aminin na natin, kahit sinong pulis, kahit sinong sundalo, kahit sinong abogado, tanungin ninyo, sasabihin, illegal po yan. Yes, tama po. Kahit abogado tanungin ninyo. Except, yung mga hindi nasa payroll nila. Yung nakagitna. Hindi yung nasa payroll nila or bayaran nila or panatiko kay Marcos, kay Tamba. Basta yung nasa gitna, lahat ng tanungin ninyo sasabihin, sang katutak ang mali dyan? Sang ka nakakita pinasok? Wala naman si Pastor doon. Nanatili. Hindi ka pwedeng manatili doon for 16 days. Tapos si PRRD ang administrator nung lugar na yun. So hindi po yung pag-aari ni Pastor Kibuloy. Hindi mo pwedeng pasukin ng isang pag-aari ng ibang tao. Marami pong nalabag doon. Binabo yung katedral, naghukay pa doon sa eskwelahan. Well documented. Coach Oli, bakit yan lang ang demanda? Ito sasabihin ko sa inyo. Atin-atin lang. Okay? Ito balita ko rito. Una lang yan. Pero tatadtarin ni PRRD. PRRD himself. Ang dinig ko dyan, tatadtarin sunod-sunod ng kaso yan. Dahil napakadami talagang nalabag na batas dyan. Antayin nyo lang. Darating ang panahon. Darating ang paghuhukom. May pagbabayaran itong mga taong ito. At ipakukulong ni PRRD si Abalos. Naniniwala ako dyan. Naniniwala ako na may marami pang susunod na kaso. Hindi ako nagsabi niyan. Ha? Pero, yung kinasuhan ni PRRD si Abalos, nadinig na namin yan at sinabi ko na sa live yan. Bago pa man kasuhan. Antayin nyo yung mga kasunod pa. Dagdag niya may pananagutan pa rin daw sa batas si Police Major General Ronald Lee kahit sinabi niya wala siya sa KOJC compound. Tingnan mo mga bastos na ano. Alisin ko muna ha. Tingnan nyo lang ha. Kasi mabababad eh. Ang ibinabalita, ito namang media na to. Ang ibinabalita, yung illegal na pagpasok ng mga pulis sa KOJC. Okay? Kasi yan po ang topic, yan ang content. Kaya po nagdemanda si PRRD kasi sa maling pagpasok ng pulis. Tingnan nyo anong pinapakita nila ng video na yung KOJC binabasa yung mga pulis. 2 beses po kasi sila nag-attempt. Yung una, hindi sila nakapasok. Yung pangalawa, nakapasok na sila. Hindi po konektado. Itong nambabasa ng tubig, ito po yung una. Nandoon po kami even before sumugod yung mga pulis. Kaya alam namin yung sequence na yan. Ganyan po, ang media minsan magmanipula ng balita. Hindi nila sasabihin sa'yo. Pero mali yung ipinapakitang B-roll. Malayo po. Magkalayo po yung date na yan. May buwan ng pagitan yan. Tingnan nyo, ibabalik ko ha. Ang fino-focus nila.
yung pagbabasa ng KOJC, kawawa ang mga pulis. Kawawa ang mga pulis na pumasok doon. Ganon. Ganon ang optics na gustong palabasin ng media. Kahit sinabi niya wala Tingnan nyo. sa KOJC Tingnan nyo. at hindi siya ang nagtutupad ng pagsisilbi ng arrest warrant kay Kibuloy. Tingnan nyo. Bilang director ng Directorate for Operations, naging malaki pa rin daw ang ginampalan ni Lee sa operasyon. Kawawa yung mga pulis na sumugod. Dati nang nanindigan si Abat na tama ang ginawa ng mga pulis at sinabing haharapin ang mga kasong isinampa ni Duterte. Ayan, harapin mo. Marami yan. Una pa lang yan. At ang balita ko, uunahin yung mga pinakamagaan. Hanggang palalim ng palalim. Tapos, yung pinakamabigat, ang timing noon, doon sa doon yan hindi ko na sasabihin. Kung kailan darating yung pinakamabigat na demanda. Antayin lang po natin. Okay? O, next tayo. Palpak na palpak ang ano natin dito. Palpak na palpak talaga mga bossing. Etong Quadcom na ito na sabi pa naman nila, yung Quadcom, pagka mayroong bumabatikos yan, imbestigahan. Pero imbestigahan, ibinabatikos lang. If you don't want Quadcom to be criticized, ano ninyo, tawag dyan, executive session nyo, huwag nyo ipalabas ng public. Tama. Kayo mag-usap-usap, walang media. Maggano kayo, magbubugang kayo dyan hanggat gusto nyo. Wala kaming pakialam. But the fact na ipinalabas nyo to public, you're subject to scrutiny. Di ba? Pwede po kayong batikusin, pwede kayong i-correct kung may nakikita mga pagkakamali. Kasi may freedom of expression tayo. If we feel like yung mga ginagawa ninyo is hindi na tama, then kami na mga bumoto sa inyo, may kapangyarihan para sabihin natin kasi di na po tama yan. Di ba? Yun lang naman yun. Kung gusto nyo naman pala na purihin kayo ng taong bayan, sana gawin nyo ng tama yung trabaho nyo. Di ba? Tingnan nyo, gaano ba karami yung pumupuri sa inyo sa ginagawa ninyo versus sa hindi. Timbangin ninyo. If marami yung hindi pumupuri, bakit kayo pakukulong yung mga nagre-reklamo sa inyo? Why not you talk to these people and tanongin sila ano ba talaga yung gusto nyo? Ano gusto nyo mangyari? Besides, yun naman talaga trabaho ninyo. Ang trabaho ninyo is to please and work for your constituents. Sino ba yung constituents nyo? Yung mga tao na bumabatikos sa inyo. Sabi nyo, kayo ang representative ng mamamayang Pilipino. If you are the representative of the masses, sana pinakikinggan ninyo yung masa. Pag sinasabi ng masa na teka parang mali, then you should review. You should, look at it and find common ground. Diba? O, pakinggan natin to. Binabatikos nila yung confidential funds ni Inday. Pero yung confidential funds ng presidente na mas malaki, ayaw nilang batikusin or ayaw nilang aralin. Ang sabi ni Chua, kasi daw, Commander-in-Chief, si Bongbong. O, pakinggan natin to. Hinamo ni Vice President Sara Duterte ang mga miyembro ng House of Representatives na imbestigahan din ang paggamit ng confidential funds ng Office of the President. Ito'y matapos makita ng state auditors na may pinakamalaking halagang nagamit para sa confidential at intelligence funds ang tanggapan ng Pangulo noong 2023. Sinabi ni VP Duterte, hindi Tama, di ba? Yan yung sinasabi din ni Marcoleta if we are very critical on how Inday Sara used her confidential funds, bakit hindi natin gawin ito sa lahat? Or since impeachable ang presidente at ang vice president, why not pati yung presidenteng Bongbong Marcos, i-scrutinize natin. Why? Because they are impeachables. Tingnan natin kung meron silang ginawang mali. O si Inday Sara, nasilip na natin. O yung paggamit ba ng Office of the President nung kanyang confidential funds, gaano ba ka-accurate? Gaano ba kalinis? Gaano ba kalinaw? Kasi, tingnan ninyo ha. Kung malinis ang paggamit ng Office of the Vice President ng kanilang confidential funds, ginamit na sana nilang example yan dito sa hearing ni Chua. 'Di ba? Kita ninyo, this is how the President of the Philippines liquidated his confidential funds. And this is how the Vice President of the Philippines liquidated her
confidential funds. Sinong tama? Sinong mas magaling? Hindi ba? Dapat ganun. Kung confidential funds, paano mo masasabi na mali yung pag-disburse ng confidential funds ni Inday Sara? Dapat may comparison ka. Hindi lang pwedeng, sa akin, mali yan. Hindi may pwedeng sa'yo mali. Kailangan may comparison ka lagi. Halimbawa, mas masarap itong adobong ito dito sa adobong ito. Magtitikman mo parehas. Oo nga, no? Ito, matamis. Okay to. Hindi ba? Dapat ganun yun.